Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Ako ang nagparal sa'yo. Anak lang kita. Ito na nga siguro ang pinakamasakit na panunumbat na narinig ko mula mismo kay mama. Ang ipaalala ng paulit-ulit ang utang na loob na kailangan kong bayaran habang buhay. Kumusta na, Dan? Gusto ko lang mag-share sa'yo. Ako si JM, short for John Michael. Laking Tondo, panganay sa 3 magkakapatid. Nakapagtapos ako ng college dito sa Manila. Full scholar din ako kaya halos walang gasto sa akin sila mama at papa. Average family lang po kami. Yung tipong kung hindi magbabanat ng buto ang parents ko, wala kaming makakain. Kung anong meron, yun ang pagsasaluhan. Minsan pa nga, kanin at mantika na may konting toyo ang magtatawid sa gutom namin ng ilang araw. Grabe, no? Kung tutuusin, mas masarap pa ang kinakain ng aso ng kapitbahay namin kaysa sa pamilya ko. Ang tatay ko po ay isang foreman sa construction. Kung walang offer na racket sa kanya, wala rin talaga kaming income. Si mama, nag-home service ng manicure at pedicure. Sa ganitong paraan kami binuhay ng mga magulang namin. Bata pa lang ako, namulat na ako sa buhay na meron kami. Ako ang unang saksi sa tiyaga at diskarte ng mga magulang ko, kaya nangarap ako ng mataas para sa kanila. Akala ko dati, Dan, once na makapagtrabaho na ako, ay mas magiging okay na ang lahat. Kasi syempre, makakatulong na ako sa pamilya. Wala nang kaba kung saan kukuha ng pangkain sa araw-araw. Mababawasan na kahit papano ang mga utang namin. Kaya naghanap agad ako ng trabaho pagka-graduate ko last year. Nung natanggap ako bilang isang IT support specialist sa isang ospital dito sa Manila, grabing pasasalamat ko kay Lord. Inisip ko na agad ang mga bibilhin ko sa unang sahod ko. Magsasamgyup kami ng family ko. Kasi matagal na namin gustong itry yun eh. Feeling ko talaga ang dami ko ng pera kasi may trabaho na ako eh. Ang yabang ko pa nga sa mga barkada ko. Sabi ko pa, magpapainom ako pag nakuha ko na ang first salary. Ang dami kong gustong gawin. Pero eto na nga, sahod is coming, but bills are waving. Literal na dumaan lang sa palad ko ang pera. Alam mo kung magkano na lang natira sa akin? 1,500 pesos na pagkakasyahin ko pa sa loob ng 15 days. Dan, nung una pa lang sinabi ko na sa pamilya ko na ako nang bahala sa lahat ng expenses namin sa bahay. As in, lahat. Nag-grocery din ako every cut-off. Ako na rin na nagbabayad ng tuition ng sumunod sa akin since senior high na yun. Pero yung baon nilang dalawa, ng bunso namin, pinasolo ko na kina mama at papa. Alam mo, bilang panganay, masarap sa pakiramdam na nabibigay mo ang pangailangan ng pamilya. It brings me a sense of fulfillment and purpose. Naalala ko yung sinabi sa akin ng mama nung nag-aaral pa ako. Sabi niya, mag-aral ka ng mabuti para pag nakatapos ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero ngayon, ang hirap palang gawin. Sa realidad, pakiramdam ko parang mali ang unahin ng sarili. Hindi ganun kadali. Lalo na ngayon na hindi na halos nagtatrabaho ang parents ko. Siguro para sa kanila, natapos na ang obligasyon nila sa pamilya nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kaya wala akong choice kundi akuin ang responsibilidad na maging tagapagtaguyod ng pamilya. Ang tagapagmana ng utang, problema, sama ng loob, at responsibilidad. Kaya nga parang mas nararamdaman ko po yung pressure sa balikat ko kaysa sa pananakit ng likod ko. Kung po pwede lang sanang isoli itong adulting na to sinoli ko na. Pero kanino? Sa isip ko, habang bata pa ako, kailangan kumayod ng kumayod. Kung may pwede pang pasukin na ibang racket, G ako dyan. Pinipressure na rin kasi ako ni mama
Laging nagpaparinig na matanda na sila ni Papa at kailangan na nilang magpahinga sa pagtatrabaho. Hindi naman yung gusto ko at alam kong darating din kami dun. Pero hindi pa ngayon. Mahal ko ang pamilya ko, kaya talagang sila ang uunahin ko. Nakakalungkot lang na parang masyado nila akong pinipressure, alam naman nilang hindi ganun kadaling kumita ng pera. Wala na nga akong time para makapag-hangout sa mga kaibigan ko kasi every time na susubukan ko, bigla akong sasampalin ng kahirapan, ng mga responsibilidad at obligasyon. So, eto na nga. May gustong-gusto akong camera kaya pinag-ipunan ko talaga siya. Second hand, pero okay pa. Gusto ko kasing maging photographer, kaya kailangan kong mabili yun. Mega tipid yung ginawa ko, Dan. Umiiwas sa mga yayaan ng mga katrabaho, titipirin pa ang stick ng kape hanggang umabot sa 5 tasa. Pigil ang gastos ko para doon. Dahil para sa akin, yun na yung pinaka-reward ko sa sarili ko. 12K plus yun, so nabili ko naman siya kagad. Sagad na ang budget ko pero masaya ako, Dan. Ito kasi yung unang beses na may binili ako para sa sarili ko. Iba pala yung feeling na nakikita mo yung bunga ng pinaghirapan mo, no? Parang gaganahan ka palalo magtrabaho para paunti-unti ay may pundar pa. Dumating yung time na naglambing ng washing machine si Mama para raw hindi na manakit yung kamay niya sa paglalaba. Nung time na yon, hindi ko na ibigay kasi wala talaga akong pera eh. Bigla nagalit sa akin si Mama. Sinumbatan niya ako. Inuuna ko raw yung sarili ko. Madamot at maluho raw ako. Nakabili ako ng camera pero itong washing machine na makakatulong sa amin, hindi ko mabili. Nagulat ako syempre. Saan ang galing yun? Napatulala na lang ako and I was like, anong kasalanan ko? Minsan ko lang natanggihan ang sama ko na kagad na anak. Niwala nga ako narinig na thank you every time nag-aabot ako ng pera sa kanila. Hindi ba nila na-appreciate yun? Doon ako nakaramdam ng pagod. Gusto ko na lang iwanan lahat ng responsibilidad. Gusto kong huminga muna ng saglit at magmuni-muni kung tama pa ba to. Sa mga ganitong pagkakataon ako napapaiyak eh. Yung ginagalingan ko naman sa pagtulong pero hindi pa rin pala sapat. Ang hirap lumaban mag-isa. Gusto ko rin namang makaramdam ako ng suporta. Alagaan. Ako naman yung kumustahin. Ako naman. Sa pamilya ko, hindi sapat na mahal ko lang sila. Dapat, may ambag ka para importante ka. Dito ko napatunayan na hindi anak ang turing sa akin ni Mama, kundi retirement plan. Minsan napapatanong din ako sa sarili ko kung bakit o hanggang kailan ko ba ito gagawin para sa kanila. Oo, mahal ko ang pamilya ko. And I am willing to go the extra mile for them. Para matawag akong mabuting anak. Kailangang unahin ko sila. Dahil kung hindi, lalatagan ka nila ng listahan ng utang na kailangan mong bayaran simula nang ipinanganak ka. Kaya nakakapagod eh. Dahil hindi ka pa man nakakaangat, lubog ka na. Oo, pagod ka na. Pero di ka nag-isa, di ka nag-isa. Kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Ako naman muna. Huwag papalamon sa lungkot, huwag hahayaang malugmok ang puso mo sa iba. Bato sa'yo na iba. Tandaan mo, sapat ka. Naisip ko rin, Dan, na what if wala ako sa sitwasyon na meron ako ngayon? Malayo na kaya yung narating ko? Pero at the back of my mind, paano if wala akong ginawa para sa kanila? Nasaan kaya sila? Alam mo, mula nung nasumbatan ako ni Mama, hindi niya na ako kinikibo.
Actually, Dan, naramdaman ko na sobrang laki ng expectation ni Mama sa akin mula nung nagka-work ako. Okay kami ni Papa pero siya hindi. Siya kasi yung tipo na pag hindi nasunod yung gusto, susumbatan ka niya. Lahat ng ginawa niya para sa amin, sinusumbat niya pag nagagalit siya. Kahit yung dating pagkakamali mo, mauungkat ulit yun. Alam mo yun? Yung parang she is just having a bad day tapos lahat na ng masasakit na salita maririnig mo sa kanya. Wala na siyang pakialam kung manghihina ka ba o anong magiging epekto nito sa'yo. Di ba ang sabi, ang ina ang ilaw ng tahanan? Pero bakit parang Bluetooth speaker naman tong sa amin? Full blast pa ang volume. Minsan, umiinit na rin yung tenga ko pag naririnig ko yung boses niya May mga oras nga na kahit hindi naman siya galit, natatakot ako sa kanya. Nagugulat, nabibigla. Ganun na yung naging epekto sa akin ng mga panunumbat niya. Naalala ko, sabi sa akin ng kaibigan ko, walang karapatang manumbat ang mga magulang sa anak kasi una pa lang, responsibilidad at obligasyon na nila yun. Hindi sila dapat humingi ng kapalit. Pero para sa akin kasi, gusto kong suklian lahat. Pero, unti-unti pa lang since nag-uumpisa pa lang ako. Gustong gusto ko silang dalhin sa pag-angat ko. Sino ba namang anak ang ayaw umasenso ang pamilya, di ba? Pero, hindi ko magagawa yun kasi si Mama, siya mismo yung humihila sa akin pababa. Ang hirap umuwi sa isang bahay tapos sobrang bigat ng pakiramdam mo. Palagi na nga lang ako nakakulong sa kwarto Palagi nag-iisip ko ano bang dapat gawin. Ang mas mahirap pa, yung utak ko yung kalaban ko. Hindi ko naman magawang manumbat sa nanay ko. Hindi ako ganun. Hindi ko magagawa yun. At yun yung nagpapalala ng gulo sa utak ko. Hindi ko maipagtanggol ang sarili ko dahil konting pakikipag-usap mo lang sa kanya tungkol sa mga bagay na ganito, ganyan, pakiramdam niya, nagmamalaki ka na. Feeling niya mayabang ako porket may pera na ako o kaya inaatake ko siya. Ayaw kong umabot sa oras na ako naman yung sasabog kasi baka kung anong masabi ko Kaya hanggang kaya ng utak at damdamin ko, kakayanin ko to. May isang beses sa office nagkayayaan yung mga katrabaho ko. Coffee raw. Tapos merienda after work. Sakto kasi payday Friday Walang kakaba-kaba sabi ko, G, sige. Gusto ko rin makatikim ng masarap na kape. Yung kaping pang mayaman. Nasawa na ako sa pait ng kaping nakasanayan ko Dahil first time ko, nag-post ako ng photo na nasa coffee shop na may hawak na coffee na may caption na dati 20-20, ngayon 20 na. Hashtag coffee is life. Wala pang 10 minutes, nakatanggap na ako ng chat galing sa mama ko. Sabi niya, sana naman bago ka uminom-inom ng kape dyan, iniisip mo muna kung may naiwan ka bang pambili ng bigas dito sa bahay. Kung may ulam ba kami. Alam mo nang ang bayaran na naman ng tubig at kuryente bukas, inuna mo pa yung pagpapasosyal mo dyan. Sarili mo lang talagang iniisip mo Parang bigla akong napaso sa init ng ulo ni mama. Ang pait, hindi naman pala masarap. Wait lang guys CR lang ako. Sa loob ng comfort room, iniyak ko lahat ng sama ng loob at galit ko kay mama. Tamang breakdown lang, tapos labas ulit para makipagtawanan sa mga kaibigan. Mamaya ako napapansinin si mama. Enjoy ko muna to kasi deserve ko to Pera ko to. Pinagpaguran ko to. Hindi ko na po nireplyan si mama dahil baka makapagsalita rin ako ng hindi maganda pero parang hindi niya naintindihan ng katahimikan ko at nag-send pa ulit siya ng isang chat. Chat na mas lalong nagpainit sa ulo ko. Ganun ba? Sinsin ka na lang ngayon? Pasensya na at naistorbo namin yung kasosyalan mo. Sana nabusog ka dyan. Total marami pa naman tubig dito at asin Pwede naman siguro ito na lang yung kainin namin. Hindi ka na nahiya sa balat mo? Wala kang utang na loob? Dan, nung araw na yon, hindi ko alam kung uuwi pa ba ako o magpapalipas muna ng gabi sa labas. Pero wala naman ako mapuntahan at hindi ko ugali na hindi umuwi at maglayas. Sila nagpupush sa akin na gawin yun
Hindi ko alam kung saan nagsimula ang disconnection namin sa bahay pero ang sigurado lang naman ako, binibigay ko lahat ng makakaya ko para sa kanila. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin naging sapat. O baka naman, hindi kailanman magiging sapat. Nakaramdam na nga ako ng inggit sa mga kasabayan ko sa work kahit sa mga batchmates ko. Habang sila unti-unti nang umuusad sa buhay at naabot sa mga pangarap. Ako, eto na-stuck sa mundong umiikot lang sa pamilya ko. Alas 11 na ng gabi ako nakauwi nung araw na yon para siguradong pagdating ko tulog na sila. Ayoko na muna makipag-usap sa kanila kasi alam ko naman kung saan napupunta ang usapan eh. Lilipad na naman ang mga salitang pinakaayaw kong marinig. Tahimik ang paligid nang dumating ako sa bahay. Habang pilit kong inaabot ang lock sa loob sa pamamagitan ng pagpasok ng kamay ko sa bintana, ay biglang bumukas ang pinto. Oh, akala ko hindi ka na uuwi. Bakit? Tapos ka na ba magpakasosyal sa labas? Kaya ba gabi ka umuwi para hindi makita ng mga friends mong mayaman kung ano itsura ng bahay at pamilya mo? Hindi na po ako sumagot sa sinabi ni Mama. Yumuko na lang po ako. Pinapakinggan ko na lamang ang bilis ng tibok ng puso ko habang pinipigilan ko ang bibig ko na magsalita. Ay, ganun ba? Nakakabulag pala ang kumain sa mamahaling restaurant. Ayaw mo makipag-usap sa akin kasi mahirap lang ako? Ang kapal naman ng mukha mo magpakita dito tapos parang wala ka nakikitang tao. Sa'yo na yung pera mo. Akala mo kung sino ka mayaman? Dugyot ka pa ring tingnan. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Ako nagpaaral sa'yo, anak lang kita. Nanghina ako sa mga sinabi ni Mama. Siguro nga ito na yung tamang oras para sabihin ko rin sa kanilang nararamdaman ko. Teka lang po, Ma. Kalma lang. Dahan-dahan naman po sa pananalita. Hindi ko naman dinedeny na ikaw yung nagpaaral sa akin eh. Pero nakapagtapos din naman ako dahil na rin sa pagtitiis ko at pagsusumikap. Hindi lang naman po lahat kayo. Binibigay ko naman po sa inyo kung anong kaya ko eh. Kayo na nga po lagi yung inuuna ko. Pag may kailangan kayo, sa akin kayo tumatakbo, paano naman ako? Minsan ba tinanong niyo ako kumusta ang araw ko? Kung napagod ba ako sa trabaho? Kung kumain na ba ako? Natanong mo ba ako kung okay lang ako? Kasi sa totoo lang, pagod na po ako eh. Gusto ko pa sana maglabas ng saloobin. Pero parang wala namang nakikinig. Tinalikuran lang ako ni Mama gaya ng pagtalikod niya sa obligasyon nila sa pamilya namin. Sa ngayon, kailangan ko lang namnamin lahat ng sakit para sa susunod, manhid na ako. Hindi na kayang basagin. Dan, sa ilang linggo ng hindi pagpansin sa akin ni Mama ay nakapagdesisyon na lamang ako na umalis na sa bahay namin. Isang desisyon na kahit kailan ay hindi pumasok sa utak ko. Ngayon lang. Hinanda ko na ang sarili ko sa mga pwede mangyari. Nagpaalam ako ng maayos kay Papa. Si Mama kasi panaiwas sa akin eh. Nangako ako kay Papa na susuporta pa rin ako sa kanila. Sa pag-alis ko nga sa bahay ay nakapagdesisyon akong maghanap ng ekstrang trabaho. Umi-extra akong photographer sa mga party kung kaya ng schedule ko. Okay sa akin tong ganitong pagod. At least, napagsasabay kong ipanalo ang pamilya ko at ang pangarap ko. Alam kong malayo pa. Pero unti-unti, kahit mabagal, makakarating din ako sa pangarap ko na tagumpay. Kaya saludo ko sa lahat ng breadwinner na gaya ko. We are built differently. Pag napagod, pahinga. Tapos laban ulit. Basta, lagi lang nating itanim sa utak natin na sa bawat luha, may ginhawa. Sana po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ibinabahagi ko ito sa mundo, hindi para humingi ng simpatsya, kundi para makita ng nakararami na bilang isang taong gustong magsimula sa buhay, hindi madaling maipit sa gitna ng pagtulong sa pamilya at pagtupad ng sariling pangarap. Patuloy pa rin po ako nagbibigay ng pinansyal na suporta sa pamilya ko at patuloy na nagdarasal na darating ang araw, mararamdaman ko rin ulit ang yakap ni Mama. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa akin. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob ito.
Ito ang pinakaunang pagkakataon na nagkwento ako tungkol sa buhay ko. Totoo ngang nakapagbibigay ng ibang lakas at sigla kapag nailalabas mo ang mga kwentong hindi mo na kayang itago. Ang programa mo, Dan, ang nagsilbing kaibigan ko ngayon. More power po sa inyong team. Dito ko natatapusin ang aking pagkukwento. Hanggang sa muli, John Michael. Lumayasawan man ang pagkakataon, matibay ang puso, sugat man mo, hindi mo mababao. Malayasawan man ang pagkakataon, matibay ang puso, tisisigaw. Naniniwala ko na kaya ko, naniniwala ko na kaya ko, naniniwala ko na kaya ko, oh, naniniwala ko na kaya ko. Tibay ang puso at isisigaw. Naniniwala ko na kaya ko, naniniwala ko na kaya ko, oh, naniniwala ko na kaya ko. Tibay ang puso at isisigaw. Naniniwala ko na kaya ko, oh. Maraming salamat, John Michael, sa pag-share ng kwento mo, no, sa amin. At itong sulat mo, isang kwento na hindi malayo sa atin, no? Baka may kaibigan ka, kamag-anak, kakilala, katrabaho, or ikaw mismo, may kakilalang breadwinner. At pagiging breadwinner ngayon 2023 is, kumbaga, mahirap na dati, pero mas mahirap pa ngayon. Kaya saludo sa lahat ng breadwinners. At grabe kayo. Yung kwento mo, ito yung mga kwentong malakas makapagpa-inspire at magpatatag ng loob. Kasi kung ako nakikinig sa'yo at pareho tayo ng pinagdadaanan, sobrang makaka-relate ako. Sobrang baka mapa-oo nga ako at yes, tama ka sa lahat ng mga sinasabi mo sa akin. At doon malalaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi lang ako yung nag-iisang breadwinner sa mundong ito. Marami tayong lumalaban. Marami tayo na may gustong patunayan. At para sa inyong lahat, para sa atin, congratulations, kasi sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Alam mo, John Michael, kung i-compare mo yung buhay mo noon at buhay mo ngayon, though mahirap pa rin, diba? Kumbaga, medyo struggling pa rin. Pero malayo na talaga. Marami ka ng mga bagay na na-enjoy ngayon na hindi mo afford dati. At sa mga ganung bagay, dapat thankful tayo, magpasalamat tayo. And para naman sa parents mo, no, sa situation ninyo ng parents mo is, again, pag nasa ganung sitwasyon ka, isipin mo hindi ka nag-iisa. Na hindi lang ikaw yung kailangan makatanggap ng mga ganong salita, or hindi lang ikaw yung nakakatanggap ng mga ganong salita. Kasi hindi natin alam, maaaring na-trauma ka sa nanay mo or sa nanay tatay mo, sa parents mo. Pero yung parents mo, maaaring may trauma rin sila na hindi nila alam kung paano i-express. So, talagang dito sa mundong ito, pag-unawa is the key. At pag-unawa, kapag meron kang mahabang pasensya at malawak na pag-unawa, mas malayo ang mararating mo. And siguro, to sum it up, no, ako, ang masasabi ko lang is, congratulations. Congratulations sa'yo. Kasi naabot mo yung level na aware ka sa kung nasa ang role ka ngayon sa buhay. Kasi tayong lahat, naniniwala ako na bawat chapter ng buhay natin, meron tayong mga roles na ginagampanan. At ang bawat roles, kagaya ng sa pelikula or sa theater, natatapos ang role mo. So yun na lang yung isipin mo ngayon. Ako kasi ganun ako Kumbaga, kung paano ako mag-adapt sa situation, iniisip ko kung ano ba ako ngayon, anong role ko ngayon. At pag naging malinaw sa'yo kung anong role mo ngayon, yung mga bagay na kailangan mong gawin, mahirap, oo, pero kahit papano is natatanggap mo siya unti-unti. Kasi alam mong ito yung dapat mong gawin ngayon, pero at the same time, alam mong hindi forever nandyan ka sa role na yan. Kaya congratulations sa'yo. Kasi gumawa ka ng first step, no? Para mag-iba kahit papano yung role mo or yung description ng role mo or kung paano mo man tatawagin yun. Gumawa ka ng first step para lumayo ng konti. At the same time, lumayo ng konti pero hindi masyadong malayo na hindi mo na sila ulit matatanaw. Kaya
saludo ako sa'yo. Saludo ako sa'yo, sa inyo, sa lahat sa atin na mga breadwinners. Relate na relate tayo dyan, no? At siguro, kukunin ko na rin tong time na to para magpasalamat sa iyo na nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan, dito sa ABS-CBN Music Channel at saka sa MORE YouTube channel. Kung meron kang kwento na katulad ng pinadala ni John Michael sa atin, kung meron kang kwento ng tungkol sa buhay, sa pag-ibig, kahit anong klaseng kwento yan, pwede mong ipadala sa amin. Pwede ka mag-message sa aming Facebook account na gagawin pa lang or habang ginagawa pa yung Facebook account namin, sa akin na lang. Hanapin mo Dan Capucion sa Facebook at pwede ka magpadala sa akin doon ng kwento mo. Diba? Kwento mo kay Dan, sa akin. Kwento mo sa akin. At babasahin natin dito. Magbibigay ako ng short and sweet na payo at mag-iiwan ako ng tanong katulad nito. Katulad ni John Michael, lahat ng problema at struggle natin sa buhay lumilipas. Pero ang pangarap, hindi. Ang tanong, simple lang. Ititigil mo na ba? O tutuloy ka pa?